Disclaimer, ang kwentong ito ay hango sa mga salaysay, paniniwala, at kwentong bayan na umiikot sa mga karanasan ng mga tao sa malalayong probinsya sa Pilipinas. Bagamat ito ay tinaguriang true story, ang ilang bahagi ng kwento ay maaaring isinabuhay batay sa mga paniniwalang kultural at espiritual ng mga lokal. Hindi layunin ng kwentong ito ang manira ng anumang individual, grupo, o paniniwala. Naway ituring ito bilang babala, paalala, at aliw sa gitna ng ating kulturang mayaman sa hiwaga at kababalaghan. Reader discretion is advised. Sa puso ng isang malawak at luntiang probinsya, may baryong tila nakalimutan ng panahon, ang Baryo San Miguel. Dito, ang buhay ay simple, ang mga tao'y magkakakilala, at ang hangin ay palaging may halimuyak ng sariwang damo at nyog. Wala masyadong cellphone signal. Ang mga kabataan ay naglalaro pa rin ng luksong tinik at patintero sa kalsadang lupa, at ang mga matatanda ay nagkukwentuhan sa ilalim ng punong mangga tuwing hapon. Sa bayang ito nakatira si Aling Lita, isang 68 anyos na albularyo. Kilala siya hindi lang sa baryo kundi pati sa mga kalapit baryo bilang isang manggagamot. Marunong siyang maghilot, bumigkas ng orasyon, at gumawa ng mga langis at anting-anting. Tahimik lang siya pero tinitingala ng lahat. Kung may sakit, kay Aling Lita agad dinadala. Kasama rin sa baryo si Mang Ruben, ang matandang barangay tanod. Siya ang tipo ng tao na tahimik pero mapagmasid. Palaging may dalang itak, hindi dahil sa takot, kundi dahil iyon ang naging bahagi na ng kanyang pagkatao bilang tagapagtanggol ng barangay. May kabaitan siya, ngunit kapag gabi, ayaw niyang may gumagala sa labas. At syempre, ang dalagang si Rosa, anak ng kapitan ng barangay. 18 lamang si Rosa, ngunit matalino at masayahin. Siya ang tipo ng kabataan na palaging handang tumulong sa mga kapitbahay. Mahilig siyang magluto, mag-aral ng halamang gamot, at bantayan ang mga nakatatanda. Sa unang tingin, walang kakaiba sa Baryo San Miguel. Para itong paraiso na nakahiwalay sa magulong mundo. Ngunit ang katahimikang iyon ang magiging simula ng isang seryeng kababalaghan na babalot sa buong komunidad. Isang gabi sa kalagitnaan ng tag-ulan, napansin ng mga tao ang kakaibang lamig ng hangin. Parang may mabigat na presensyang dumaan. Kinabukasan, isang batang lalaki, si Nico, ang biglang nanghina. Wala siyang sugat, wala ring lagnat, pero halos di na siya makalakad. Dinala agad kay Aling Lita. Nang suriin niya ito, napakunot ang noo niya. Hindi ito karaniwang sakit, mahinang sabi ni Aling Lita habang pinapahiran ng langis si Nico. May anino sa kanyang katawan. Parang may sumisipsip sa kanyang lakas. Hindi siya agad nagsalita ng direkta, ngunit alam ng mga matatanda kung ano ang ibig niyang sabihin, may masamang espiritu, o baka may aswang. Hindi ito agad pinaniwalaan ng lahat. Marami sa mga kabataan ay natatawa pa sa mga kwentong aswang. Para sa kanila, iyon ay katang-isip na lamang, mga alamat na sinasabi para takutin ang bata. Ngunit makalipas lamang ang 3 araw, 3 pa ang nagkasakit. Lahat ay may parehong sintomas, panghihina, pamumutla, at takot sa liwanag. Habang lumalala ang sitwasyon, napansin ni Mang Ruben na sa tuwing gabi ay tila may kumakaluskos sa mga bubong. Hindi ito normal na tunog ng pusa o daga. Isa itong biglaang pagbagsak ng mabigat na bagay, tapos ay biglang katahimikan. May nagsabi pa na may nakita raw silang anino sa ibabaw ng bubong, ngunit mabilis itong nawala. Si Rosa naman, nalikas na mausisa, ay nagsimulang magtanong-tanong. Kinausap niya ang mga kapitbahay. May mga ilang nagsabi na ilang linggo na nilang napapansin ang kakaibang amoy sa hangin tuwing madaling araw, amoy panis na dugo, o bulok na karne. May mga aso ring tumatahol ng sunod-sunod, pero kapag sinilip sa labas, wala namang tao. Lalong lumalim ang kutob ng mga matatanda. Nagsimula na silang magsabit ng bawang sa bintana at pinto. May ilan ding nagsindi ng insenso at nagdasal ng orasyon. Isang gabi, dumaan si Aling Lita sa bawat bahay, dala ang kanyang itim na langis at mga dahon ng lagundi. Hindi lamang ito para sa sakit, kundi para rin daw sa proteksyon. Tahimik siyang bumigkas ng dasal sa bawat tahanan. Pagkatapos ng ilang araw, nag-iba ang kilos ni Aling Lita. Mas madalas na siyang nasa labas, nakatingala sa langit o nakatanaw sa gubat sa silangan. Parang may inaabangan. Malapit na siyang lumitaw, bulong niya isang gabi, habang hawak ang lumang kwintas na may bato sa gitna. At doon nagsimula ang tuluyang pagbabago ng Baryo San Miguel. Ang dating tahimik at payapang lugar ay napalitan ng kaba at panalangin. Bawat gabi nagiging mas malamig.
Bawat araw, may bagong tinatamaan ng karamdamang hindi maipaliwanag. At ang mga tanong ay dumarami, sino ang gumagawa nito? Bakit dito siya nagpapakita? Ngunit ang tanong na hindi agad sinagot ay ito, totoo bang may aswang na nagpapakalat ng sakit? Makalipas ang ilang araw matapos ang unang gabi ng kakaibang lamig, muling bumalot ang katahimikan sa baryo. Ngunit ang katahimikang ito ay hindi nadulot ng kapayapaan, ito ay may halong kaba at pangamba. Parang bawat tunog ng hangin ay may kasamang bulong ng panganib. Si Nico, isang batang 7 taong gulang na masayahin at palaging naglalaro sa labas, ay naging sentro ng usapan. Likas sa kanya ang pagiging maliksi. Mahilig siyang maghabulan, maglaro ng tumbang preso, at sumama sa mga matatanda habang namimitas ng prutas sa gubat. Ngunit isang umaga, nakita na lang siya ng kanyang nanay na nakahiga sa papag, hindi gumagalaw. "Ma, pagod lang po yata ako," mahina niyang sabi habang pinupunasan ng ina ang kanyang pawis. Ngunit ang katawan ni Nico ay malamig at nanginginig. Sa kabila ng init ng araw, tila ba may yelong dumadaloy sa kanyang mga ugat. Nag-aalala ang kanyang mga magulang. Dinala nila si Nico sa health center, ngunit walang makitang sintomas. Normal ang pulso, normal ang temperatura, ngunit tuloy ang pamumutla at paghingal. Kaya't minabuti nilang ilapit siya kay Aling Lita. Ang pagsusuri ni Aling Lita sa maliit na kubo ni Aling Lita, pinahiga si Nico sa banig. Kinuha niya ang kanyang bote ng langis at sinimulang haplusin ang tiyan at noo ng bata. Habang ginagawa niya ito, tahimik siyang nagdarasal. Biglang napatigil si Aling Lita at tumitig sa mga mata ng bata. "May kakaiba," bulong niya. Parang may aninong humahawak sa kanyang hininga. Napakunot ang noo ng ina ni Nico. "Ano pong ibig niyong sabihin, Aling Lita?" Hindi agad sumagot ang albularyo. Sa halip, kinuha niya ang maliit na salamin na bilog at inilagay sa noo ni Nico. Sa sandaling iyon, ang liwanag mula sa lamparang nakasabit ay naglaho, parang may aninong tumabing. At ang mas nakakakilabot, ang imahe sa salamin ay hindi si Nico kundi isang balingkinitang nilalang na may pulang mata, nakangisi. Hindi ito karaniwang sakit. May sumisipsip sa kanyang lakas. Isang nilalang na hindi natin nakikita sa araw, mariing pahayag ni Aling Lita. Usap-usapan sa baryo paglabas ng mag-ina ni Nico sa bahay ni Aling Lita, agad na kumalat ang balita. Ang batang si Nico, malusog kahapon, ngayon ay mistulang tuyot at walang lakas. Lahat ng bata ay pinagbawalang lumabas ng bahay. Ang mga ina ay nagsabit ng mga bawang sa bintana, ang ilan naman ay nagsindi ng insenso sa kanilang altar. May aswang, sigaw ng isang matanda habang naglalakad sa palengke. Nagbabalik na sila. Ngunit ang mga kabataan ay hindi kumbinsido. Para kay Rosa, bagamat lumaki siya sa mga kwento ng kababalaghan, nais niyang maniwala sa paliwanag ng siyensya. Ngunit hindi rin niya maipaliwanag ang mga nangyayari. Sinimulan niyang kausapin ang mga ibang bata. Napag-alaman niyang ilang gabi bago manghina si Nico, may narinig daw silang kumakaluskos sa bubong ng bahay ng bata. May tila tunog ng kuko sa yero, kasunod ang mahinang halakhak. Akala nila'y pusa lamang, pero nang sumilip ang isa sa kanila, may aninong dumaan sa gilid ng bintana. Hindi sila sigurado sa nakita. Pero mula noon, hindi na sila mapakali tuwing gabi. Ang pagsulpot ng misteryosong dayo sa gitna ng kaguluhan at pangamba, may isang matandang babae ang dumating sa baryo. Hindi siya pamilyar sa kahit sinong taga rito. May suot siyang belo, kulay itim, at may dalang malaking bag na tila may laman na mabigat. Ang sabi niya ay galing daw siya sa kabilang bayan at naghahanap ng pansamantalang matutuluyan. Pinatuloy siya ng isang pamilya sa dulo ng baryo, ang mga hindi masyadong nakikihalubilo sa iba. Simula nang tumuloy ang matanda, lalo pang lumala ang karamdaman ng mga tao. May isa na namang bata ang biglang nanghina, si Darren, 8 taong gulang, na kapitbahay ng pamilyang tinuluyan ng dayuhang babae. Ang parehong sintomas, parehong pamumutla, at parehong amoy ng dugo sa hangin tuwing madaling araw. Ang hinala ni Rosa dahil sa sunod-sunod na insidente, nagsimulang magduda si Rosa. Inobserbahan niya ang matandang babae. Napansin niya na tuwing gabi, lumalabas ito ng bahay at tumutungo sa may kakahuyan. Wala itong dalang ilaw, ngunit tila kabisado ang daraanan. Babalik ito madaling araw na tila hindi man lang napagod. Isang gabi, sinundan niya ito mula sa malayo. At doon niya nakita ang hindi niya malilimutan, sa ilalim ng malaking punong balit, ngunit bago pa siya makapasok sa bahay, may malamig na tinig na bumulong, hindi lahat ng mata ay dapat buksan.
Simula ng mas malalim na laban kinabukasan, nilapitan ni Rosa si Aling Lita at ikinuwento ang nakita. Tumango si Aling Lita at humugot ng malalim na buntong hininga. Matagal ko nang nararamdaman ang presensyang iyon. Ang aswang ay hindi na basta dumadaan, naninirahan na siya rito. Nagdesisyon si Aling Lita na tawagin ang ilang matatandang may kaalaman sa kababalaghan. Sila ang magtutulong-tulong upang siya sa atin kung paano tuluyang mapalayas ang nilalang na nagpapahirap sa mga bata ng baryo. Mula ng unang atake ng sakit kina Nico at Darren, mabilis na kumalat ang takot sa buong baryo. Hindi na ito basta ordinaryong karamdaman, tila may hindi nakikitang puwersang unti-unting sumisipsip sa lakas at buhay ng mga tao. Halos gabi-gabi may bagong kaso. Ang ilan ay bata, ang iba ay matatanda, at maging ang ilang kalalakihan na dati malalakas at aktibo ay unti-unting nagiging maputla, matamlay, at natatakot na lumabas ng bahay. Iisa ang sinasabi ng karamihan, parang may nananaginip sila ng kakaiba, isang nilalang na tila tao, ngunit may mahahabang kuko, pulang mata, at halakhak na lumalagpas sa tenga. Ang dating masiglang palengke ng baryo San Miguel ay tila naging sementeryo, tahimik, walang halakhakan, at walang makikitang batang naglalaro. Tuwing hapon, nagsasara na ng maaga ang mga tindahan. At tuwing gabi, bawat pamilya ay may kandila sa altar, may sabit na bawang sa pintuan, at may asin sa bintana. Lihim na pulong ng mga matatanda sa gitna ng lumalalang sitwasyon, tinipon ni Aling Lita ang mga matatandang may alam sa mga sinaunang paniniwala, mga dating mangkukulam, espiritista, at albularyo. Nagtipon sila sa lumang bahay sa gilid ng sapa upang hindi pansinin ng iba. Hindi ito karaniwang aswang, sabi ng isang matandang lalaki na si Mang Feliciano. May ibang lakas ito. Pinapakain niya ang sarili niya sa takot at kahinaan ng katawan ng tao. Kung hindi natin mapipigil ito, buong baryo ang mauubos. Ayon sa mga pag-uusap, posibleng ang aswang ay hindi basta lumilipad lang at kumakain ng laman. Siya ay isang uri ng imananambal, isang uri ng nilalang na nagkukunwaring manggagamot o matanda, ngunit sa gabi ay nagiging tagapaghawak ng sakit. Ipinapasa niya ito sa iba upang lumakas siya. Ang matandang babae ay lalong naging kakaiba habang ang mga tao sa baryo ay nagiging mas alerto. Ang matandang babae, na ngayoy tinatawag na Aling Rosa ng mga nakakakilala sa kanya, ay naging mas tahimik, mas palihim sa kanyang kilos. Tuwing umaga, makikita siyang nagwawalis sa labas ng bahay ng tinutuluyan niya, ngunit hindi siya umiimik o nakikisalamuha. Kapag may batang dumaan sa harap ng kanyang bahay, hindi ito nagsasalita, ngunit tinititigan niya ito ng matalim, tila binabasag ang loob ng bata sa simpleng tingin. May isa pang pagkakataon na may kuting na dumapo sa kanyang harapan, at sa harap ng maraming tao, bigla itong nangisay at namatay. Malaslang, sabi ng ilan. Pero para sa mas nakakatanda, hindi ito normal. Mga palatandaan ng mas malalim na banta si Rosa, na patuloy pa ring nagmamasid, ay lalong nagdududa sa matandang babae. Isang gabi, napansin niyang mula sa bahay na yon ay may tila usok na lumalabas sa bubong, hindi maitim, kundi kulay berde. Mabaho, parang nasusunog na buhok at amoy panis na dugo. Muli niyang sinubukang lumapit, ngunit hindi siya makalapit ng husto, tila may humahawak sa kanyang mga paa at dibdib. Nang magmadali siyang umalis, naramdaman niyang bigla siyang nanghina at nanlamig. Kinabukasan, siya naman ang nilagnat. Mabuti na lang at agad siyang dinala ni Aling Lita sa kanyang kubo. Doon siya pinahiran ng langis, pinainom ng pinaglagaan ng dahon ng sambong, at tinapala ng tapal na may orasyon. Pagkatapos ng 2 araw, bumalik ang kanyang lakas, pero may iniwang marka sa kanyang braso, isang itim na hugis palad, tila sunog sa balat. Pinaabutan ka ng anino niya, paliwanag ni Aling Lita. Kailangan na natin siyang harapin. Panaginip ng isang bata ang naging babala, habang patuloy ang paglalaban ng baryo, sa hindi nakikitang kaaway, may isang bata, si Tinay, 10 taong gulang, ang nagsabi ng panaginip na ikinagulat ng lahat. Napanaginipan ko po siya. Yung matandang babae. Nasa gitna siya ng gubat. May hawak siyang katawan ng sanggol. Kinakain niya ito. Pero hindi siya tao, may pakpak siya, at ang dila niya ay parang ahas. Napaiyak ang bata habang ikinukwento ito. Isa sa mga matandang nakikinig ay napabulong, manananggal. O kaya'y aswang na alagad ng sakit. Doon na nagdesisyon ang barangay kapitan na magkaroon ng curfew, walang lalabas ng bahay simula alas 7 ng gabi. Ang mga tanod ay magroronda, at ipinasabog ang utos na maglagay ng asin at bawang sa lahat ng pintuan.
Pero alam ng mga matatanda, hindi sapat ang bawang para sa ganitong uri ng nilalang. Ang pagpaparamdam ng aswang isang gabi, halos sabay-sabay na tumahol ang mga aso sa iba't ibang sulok ng baryo. May ilan na halos hindi na huminto sa pag-iyak, parang may kaaway sa paligid. May mga baboy na bigla na lamang namatay sa kulungan, walang sugat ngunit puno ng dugo ang bibig. Isang bahay naman ang halos nagiba ang bubong sa lakas ng paglanding ng isang mabigat na nilalang, pero paglabas ng mga tao, wala silang nakita. Simula noon, araw-araw na may patay na hayop. Aso, kambing, pusa, lahat may isang sintomas, tuyot ang katawan, walang dugo. Ang dating tanong na baka aswang ni ay napalitan ng nasa paligid na siya. Panalangin at takot ang simbahan sa baryo ay naging punong-puno gabi-gabi. Hindi dahil sa misa, kundi dahil sa dasal. Tuwing alas 6 ng gabi, nagsasama-sama ang mga tao upang magdasal ng rosaryo, magbasbas ng asin, at humingi ng gabay sa Diyos. Maging ang mga hindi relihiyoso ay nagsimulang magsindi ng kandila. Ngunit habang ang mga tao ay lalong bumabaling sa panalangin, ang aswang ay tila mas lumalakas, parang sinasamantala ang kahinaan ng loob ng mga tao. At sa gitna ng lahat ng ito, isa lamang ang malinaw, ang nilalang na ito ay hindi basta-basta. Isa siyang anino ng sakit at gusto niya ang takot. Habang lumalalim ang gabi sa baryo San Miguel, mas nagiging kapansin-pansin ang kilos ng isang tao, ang matandang babae na pansamantalang tumutuloy sa bahay ng mag-asawang Simo at Loring sa dulong bahagi ng baryo. Sa kabila ng sunod-sunod na pagkakasakit ng mga residente, nananatili siyang tila walang pakialam at walang imik. Ngunit si Rosa at ilang kabataan ay hindi nabulag sa kakaiba niyang presensya. Ang gabing may paggalaw sa dilim isang gabi, habang tahimik ang baryo at patulog na ang lahat, napabalikwa si Rosa mula sa kanyang pagkakahiga. May narinig siyang kakaibang tunog, hindi karaniwang kaluskos ng hayop kundi isang mahinang pag-ungol at paghagod ng kuko sa kahoy. Lumingon siya sa bintana at pinilit silipin ang pinanggagalingan. Sa kalayuan, may nakita siyang figura ng babae. Mula sa ilaw ng buwan, natanaw niya ang matandang may belo, nakatayo sa tabi ng punong mangga, tila may hawak na banga o paso. Ang katawan nito ay hindi gumagalaw, ngunit ang ulo ay bahagyang nakalingon, parang nararamdaman na may nanonood sa kanya. Bigla na lamang itong nawala na parang bula. Kinabukasan, ikinuwento ni Rosa ito kay Aling Lita. Hindi siya basta babae, bulong ng albularyo. Ang hawak niyang banga iyon ang lagayan ng buhay ng kanyang mga biktima. Patong-patong na ebidensya hindi lang si Rosa ang nakakita. Si Mang Ruben, ang barangay tanod, ay nagsimulang makatanggap ng reklamo mula sa mga residente, may nakita raw silang anino sa bubong ng kapitbahay nila. May pusa raw na sinasakal pero walang tao sa paligid. Isang lalaki naman ang nagising sa gitna ng gabi na parang may malamig na hininga sa kanyang leeg. Ang lahat ng ulat ay isa ang pagkakapareho, lahat ay may kaugnayan sa matandang babae. Sa tuwing may ganitong insidente, sinasabing nakita siya kinabukasan na tila mas masigla, habang ang iba na may lalong nagiging mahina at sakitin. Ang alingasngas ay unti-unting lumakas. May mga residente nang ayaw nang dumaan sa kalsadang malapit sa bahay ni Simo at Loring. Pagsisiyasat ni Mang Ruben dahil sa sunod-sunod na kababalaghan, nagdesisyon si Mang Ruben na bantayan ang bahay ng matanda. Hindi niya sinabi kanino man ang kanyang plano, dala ang kanyang itak, rosaryo, at maliit na lampara. Umupo siya sa likod ng puno ng langka na may tanaw sa gilid ng bahay. 2:00 ng madaling araw, may narinig siyang kaluskos. Mula sa likod bahay, nakita niya ang matanda, ngayon ay wala na ang belo, at kita ang maputlang mukha. Mabagal ang lakad nito, ngunit hindi ordinaryo. Ang mga paa nito ay hindi halos lumalapat sa lupa. Parang dumudulas sa hangin. Hawak nito ang banga. At sa sandaling huminto ito sa ilalim ng punong niyog, inilabas niya mula sa loob ng banga ang isang kulay berdeng usok na bumalot sa paligid. Pagkatapos, pumikit siya at tila nagdasal pero hindi pangkaraniwang dasal, isa itong orasyon na hindi naiintindihan. Sa takot, umatras si Mang Ruben. Ngunit sa pag-atras niya, nadapa siya sa isang tuyong sanga. Crack! Nagulat ang matanda. Tumingin siya diretsyo sa direksyon ni Mang Ruben pero hindi ito lumapit. Sa halip, ngumisi ito isang ngising parang alam niyang may nanonood. Ang itim na pusa makalipas ang 2 gabi, may itim na pusang dumapo sa bubong ng bahay ni Rosa. Sa unang tingin, ordinaryong pusa lamang ito, ngunit ang mga mata nito ay pula at kumikislap kahit walang ilaw. Nag-ingay ang pusa buong gabi. Umuungol ito sa bintana, parang sinusubukang pumasok.
Kinabukasan, biglang nanghina ang lola ni Rosa. Walang dahilan. Walang lagnat. Pero hindi makakain at parang nawawalan ng ulirat. Naging malinaw na para kay Rosa, ang matanda ay hindi lang nagpapakita. Siya na ang gumagalaw. Dahan-dahan, sinasalanta niya ang bawat tahanan. Ang hinala ay nagiging katotohanan, bumalik si Rosa kay Aling Lita. Doon nila muling pinagtagpi-tagpi ang mga ebidensya, ang mga batang may parehong panaginip. Ang mga alagang hayop na biglang namamatay. Ang berdeng usok mula sa banga. Ang itim na pusang may pulang mata. Siya ay hindi tao, bulong ni Aling Lita. Siya'y salin ng lumang lahi ng mga aswang, mga nagdadala ng sakit, hindi lang gutom sa laman kundi gutom sa espiritu. Nagdesisyon si Aling Lita na simulan na ang pagbuo ng ritual ng pagtataboy. Ngunit para magawa ito, kailangan nilang makuha ang personal na gamit ng nilalang, isang bagay na laging kasama niya. Ang mahiwagang banga na pagdesisyonan ni Rosa, Mang Ruben, at 2 binatilyong taga-baryo na pasukin ang bahay ng matanda sa gabi habang siya ay wala. Gamit ang bawang, langis at dasal, sinubukan nilang pumasok sa bakuran. Sa unang hakbang pa lang, naramdaman na nila ang malamig na hangin. Ang mga kandila sa paligid ay kusa umapoy kahit walang apoy. Ngunit tuloy sila. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang banga. Nasa altar ito, napalilibutan ng mga tuyong dahon at itim na kandila. Agad nila itong kinuha. Ngunit sa paglabas nila, may biglang sumigaw mula sa kakahuyan. Isang boses ng babae, malamig, matinis, at puno ng galit, "Isolin niyo iyan. Kung ayaw niyong sumunod kay kanila." Nagtakbuhan sila pa uwi, dala ang banga. Sa gabi ring iyon, nagsimula ang pinakamalakas na ulan sa baryo, kasabay ng pag-iyak ng mga sanggol sa iba't ibang tahanan. Ang labanan ay tuluyan nang nagsimula. Habang patuloy ang gabi-gabing pagdapo ng dilim sa baryo ng Tinapian, kasabay nito ang unti-unting pagdami ng mga nagkakasakit. Hindi ito ordinaryong lagnat o sipon lamang. Ang karamihan ay nilalagnat ng mataas, hindi makakain, at nawawalan ng lakas na parang hinihigop ang kanilang sigla sa bawat hininga. Sa mga unang araw, ang mga matatanda lamang ang tinamaan, ngunit di nagtagal ay pati mga bata, kabataan, at kahit mga malalakas na lalaki ay nagsimulang bumagsak isa-isa. Ang mga residente ay nagpapanik. Ang bawat tahanan ay tila isang maliit na ospital na may kanya-kanyang pasyenteng inaalagaan. Halos lahat ng bahay ay may tinamaan. Isa sa mga unang biktima si Mang Isko, ang dating masiglang mangingisda na bigla na lamang hindi na makabangon at tulala kahit gising. Hindi siya makakain at paulit-ulit ang binibigkas na may dumapo sa bubong kagabi, malamig madilim ni ang anak ni Aling Sabel, si Rica, ay inatake rin kinabukasan. Gabi raw ng ika-4 na araw nang may nakita siyang aninong nakadungaw sa kanilang bintana. Makalipas ang ilang oras, nilagnat siya at hindi na muling nakausap ng normal. Tulala si Rica at paminsan-minsan ay nagsusumigaw na para bang may hinahabol siya. Pagpapatawag ng albularyo dahil sa hindi mapaliwanag na sakit, napilitan ang mga tao na lumapit kay Ka Elias, ang matandang albularyo ng kabilang baryo. Bagamat retirado na si Ka Elias, napapayag siya dahil sa kalagayan ng mga tao. Pumayag siyang maglibot sa mga bahay at magbasa ng orasyon. Sa bawat tahanan, iniinspeksyon niya ang mga sugat, lagnat, at mga panaginip ng mga may sakit. Ang kanyang desisyon, hindi ito karaniwang sakit. May masamang espiritu o nilalang na nagpapakain sa lakas ng mga tao. Nagpapakain ito. Hindi lang basta nagpaparamdam kundi humihigop ng kaluluwa ng mahina, bulong ni Ka Elias sa mga matatanda ng baryo. Mga panaginip at itim na anino sa pagkalat ng sakit, nagsimulang magbahagi ng karanasan ang mga pasyente na nakakabangon paminsan. Isa sa kanila ay si Cardo, isang binatang magsasaka na nagsabi ng paulit-ulit niyang panaginip. Sa panaginip niya, may babaeng may mahahabang kuko, may pulang mata, at nakalutang sa ere habang nakatitig sa kanya. Sa panaginip din na yon, nararamdaman niya ang bigat sa dibdib at lamig na parang nagyayelo ang kanyang katawan. Isang gabi, habang binabantayan si Cardo ng kanyang kapatid, bigla itong sumigaw at tinawag ang pangalan ng isang babae, Salve. "Salve, layuan mo ako." Nang marinig ito ng ilan, nagtaka sila. Salve ang pangalan ng babaeng dumating lamang ilang linggo ang nakakaraan sa baryo. Tahimik si Salve at bagamat magalang, bihira itong makihalubilo sa mga tao. Pag-ugnay kay Salve unti-unti, ang pangalan ni Salve ay naugnay sa kakaibang karamdaman. Napansin ng mga tao na halos lahat ng bahay na may sakit ay nadaanan o napuntahan ni Salve.
Minsan ay nag-aalok siya ng tulong, minsan ay nagtatanong lamang ng direksyon. Ngunit may isa silang napansin, pagkaalis ni Salve, doon nagsisimula ang panghihina ng isa sa mga miyembro ng pamilya. Ang ilan sa matatanda ay nagmungkahi na baka hindi siya ordinaryong bisita, kundi isang nilalang na nagkukubli sa anyo ng tao. May nagsabi na baka aswang, na ang pinapakain ay hindi lamang laman kundi mismong lakas buhay. Paghahanap ng lunas dahil dito, muling nagsagawa ng pagpupulong si Elias kasama ang mga pinuno ng baryo. Sinabi niya na dapat ay magsagawa ng ritual na tinatawag na paglinis ng anino, kung saan kailangang tukuyin ang pinagmumulan ng sakit. Kailangan din nila ng mutya na mula sa puso ng punong niyog na mas matanda pa sa baryo, at tubig mula sa sapa na hindi natutuyo kahit tag-init. Agad na naghanap ng paraan ang mga kalalakihan. Ang punong niyog ay nasa gitna ng gubat at may alamat na hindi ito pwedeng putulin ng walang kapalit. Ngunit sa pagkakataong ito, walang ibang pagpipilian. Habang patuloy ang paghahanda sa ritual, ang mga tao ay lalong natatakot. Tuwing gabi, lalong lumalala ang mga sintomas ng mga pasyente. At may ilan na hindi na nagising muli sa kanilang pagkakahiga. Pagtindi ng takot sa baryo isang gabi, may nahuling anino sa bubungan ni Aling Minda. Nang silipin ito ng kanyang asawa, may nakita siyang nilalang na nakadapa sa bubong, may mahaba at mapuputing buhok, at tila sumisipsip ng hangin sa pamamagitan ng ilong habang nakapikit. Nang pasigawan niya, bigla itong tumalon at nawala sa dilim. Kinabukasan, ang anak nilang si Densyo ay natagpo ang tulala at may mababaw na hininga. Hindi na nag-aksaya ng oras si Aling Minda, tumakbo siya kay kapitan at isinisigaw ang naramdaman niyang kasamaan. Dito na nagsimula ang desisyong dapat nang harapin ang nilalang, dapat nang malaman kung sino si Salve sa likod ng kanyang maamong mukha, at ano ang koneksyon niya sa sunod-sunod na pagkakasakit sa baryo. Nang makatiyak si Lando na aswang nga ang responsable sa mga pagkakasakit sa baryo, nagpasya siyang huwag nang tumahimik. Hindi na siya makatiis sa pagdurusa ng mga kabaryo niya. Kahit takot siya, mas nangingibabaw ang kanyang malasakit. Alam niyang kailangan niyang kumilos, ngunit hindi basta-basta. Kailangan ang tamang plano at lakas ng loob. Pagbuo ng desisyon isang gabi matapos ang huling burol sa baryo, habang nakatitig sa apoy si Lando, biglang pumasok sa isip niya ang sinabi ng lola niya noong bata pa siya, ang tunay na lalaki, hindi sumusuko kahit kanino, kahit paaswang. Muling nagbalik sa kanya ang mga alaala ng kabataan, mga pagkakataong inihanda siya ng kanyang pamilya sa mga kababalaghan sa probinsya. Naisip niyang baka ito na ang panahon upang gamitin ang natutunan niya. Kinausap niya si Aling Ditas, ang matandang albularya. Nakita ko po siya. Hindi ako sigurado kung paano pero alam kong siya ang dahilan ng lahat ng ito. Tahimik lang si Aling Ditas habang nagtitimpla ng tsaa. Pagkatapos ng ilang sandali, sinabi niya, kung gusto mong harapin ang nilalang na yan, kailangan mong malinis, hindi lang katawan, kundi pati puso. Hindi pwedeng galit lang ang sandata mo. Ang paghahanda simula noon, araw-araw ay sumasama si Lando kay Aling Ditas. Pinainom siya ng iba't ibang uri ng halamang gamot, pinasuot ng pulseras na gawa sa buntot pagi at bato ng itim na onyx. Pinaalala sa kanya na hindi sapat ang lakas, kailangan niyang maging matatag sa isip at hindi matitinag sa takot. Habang pinaghahandaan niya ang pisikal at espiritual na aspeto ng pagharap sa aswang, patuloy rin ang pagmamasid niya. Pinuntahan niya sa gabi ang paligid ng bahay ng pinaghihinalaan niyang aswang, ang bagong lipat na si Mang Orlan. Tahimik ang paligid pero ramdam niya ang bigat ng enerhiya sa bahay. Sa isang gabi, nakita niyang may nilalabas na tila itim na likido si Mang Orlan mula sa kanyang bibig at inililibing sa lupa sa likod ng bahay. Muli niyang naalala ang mga kwento ng kanyang lola, ang likidong iyon ay tinatawag na laway ng itim, isang lason na ginagamit ng mga aswang upang lapitan ang mga bibiktimahin. Ang unang pagkikita nang makatiyak siya, nagpa siyang harapin na ang halimaw. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, lumapit siya sa bahay ni Mang Orlan. Bitbit ang kutsilyong pinababad sa langis ng niyog na may bawang at dasal, at isang sako ng asin at abong galing sa sunog na saging. Paglapit niya sa bahay, napansin niyang nakabukas ang bintana pero walang liwanag sa loob. Tahimik. Walang ni anino. Ngunit maya-maya, naramdaman niya ang malamig na ihip ng hangin. Sa likod ng bahay may humahagikik. Lando, isang boses na hindi pangkaraniwan, parang dalawang tao na pinagsama sa isa. Mabilis siyang lumingon at nakita niya si Mang Orlan, nakangisi ngunit ang mata ay pula, parang dugo.
Ang anyo nito ay nagbabago, lumalabas ang matutulis na kuko at naglalabas ng huni na parang daga. Ang paglalaban hindi na nagpatumpik-tumpik si Lando. Sinabuyan niya ng asin ang paligid habang binibigkas ang panalangin ni Aling Ditas. Tila napaso si Mang Orlan sa bawat butil ng asin na tumatama sa kanya. Nangingisay ito at napapasigaw ng hindi mo ako mapipigilan. Ako ang kamatayan ng lugar na ito. Nagpatuloy ang labanan. Sa bawat galaw ni Lando, gamit ang kutsilyong may langis ng nyog at bawang, tinatamaan niya ang katawan ng aswang. Ngunit mabilis ito, parang aninong sumisiksik sa dilim. Hanggang sa nahulog ang kutsilyo ni Lando. Akmang sasalakay na si Mang Orlan nang itapon ni Lando ang buong sako ng asin sa kanyang mukha. Napahiyaw ang aswang, nagmistulang nasusunog ang balat. Sa pagkakataong iyon, mabilis na tumakbo si Lando at kinuha muli ang kutsilyo. Isang huling saksak sa dibdib at bumagsak ang nilalang. Ngunit hindi ito basta namatay, naglaho ito na parang usok, iniwan lamang ang isang amoy ng nabubulok na karne. Ang pagtakas ng aswang akala ni Lando ay tapos na, ngunit hindi. Sa kalagitnaan ng gabi, ilang aso ang nag-iyakan. Narinig nila mula sa kakahuyan ang parehong huni at tili. Hindi pa tuluyang nasugpo ang halimaw. Tumakas ito, sugatan ngunit buhay. At ngayon, alam na ni Lando may natitira pa. Pagbabalik sa albularya agad siyang bumalik kay Aling Ditas. Hindi ko siya napatay. Tila may kailangan pa akong gawin. Tumango lamang ang matanda. Hindi mo siya kayang tapusin ng ikaw lang. Kailangang pagsama-samahin natin ang lakas ng baryo. Napagdesisyonan nilang ipatawag ang buong baryo sa isang pagpupulong dahil sa susunod na pagbalik ng aswang, mas matindi itong babalik. At hindi lang si Lando ang magiging target kundi ang lahat. Hindi pa man tuluyang humuhupa ang takot sa baryo, isang malagim na pangyayari ang muling gumulantang sa mga residente. Tuluyan nang nadama ng buong komunidad ang matinding epekto ng presensya ng aswang, hindi na lamang ito kwento ng pananakit, kundi kwento na ng kamatayan. Bigla ang pagkawala ng dalawang kabataan isang gabi, habang nagkakatuwaan ang magkakaibigan sa isang lamayan sa kabilang dulo ng baryo, bigla na lamang nawala sina Noel at Iking, dalawang kabataang masayahin at kilalang matatakutin pa nga. Ayon sa mga kasamahan nilang naiwan, nagpaalam lamang ang dalawa na ihi sa may kakahuyan, ngunit hindi na nakabalik. Nagsimula agad ang search operation, ngunit kahit anino ng dalawa ay hindi na natagpuan. Makalipas ang 3 araw, natagpuan sa gilid ng ilog ang isang damit na duguan, pag-aari ni Noel. Muling naungkat sa mga residente ang alamat ng aswang na sumisipsip ng dugo at tinatago ang bangkay ng biktima. Pinilit ng kapitan ng barangay na imbestigahan ang lahat ng aspeto, ngunit wala ring resulta. Bigla ang pagpanaw ng matatanda kasunod ng pagkawala ng mga kabataan, sumunod na dumanas ng trahedya ang mga matatanda sa baryo. Sa loob lamang ng 1 linggo, 3 lolo ang biglaang namatay, lahat ay sinasabing tinamaan ng kakaibang lagnat na hindi mapababa, at sa loob lamang ng 2 araw ay nanghina at tuluyang pumanaw. Ang hindi maipaliwanag ay ang itsura ng kanilang mga katawan, manipis na manipis, tila walang dugo, at may marka ng tila kagat sa leeg at hita. Lalong lumakas ang paniniwala ng mga tao na ang baryo ay ginagalugad ng isang aswang na nagpapakalat ng sakit at nagsisipsip ng lakas ng tao. Ang panaginip ni Lola Sabel isang gabi, si Lola Sabel, isang retiradong hilot at dati ring albularyo, ay nagising na umiiyak. Sa kanyang panaginip, dumalaw raw sa kanya ang mga espiritu ni Noel, Iking, at ng 3 matatanda. May sinabi raw ang isa sa mga ito, hindi kami napunta sa liwanag, kinuha kami ng nilalang sa likod ng simbahan. Ang simbahan sa baryo ay lumana at matagal nang hindi pinagsisimbahan dahil sa sira-sira ang bubong. Ngunit sa panaginip ni Lola Sabel, naroon raw ang lungga ng nilalang na matagal nang nagpapahirap sa kanila. Nang ikwento niya ito sa mga taga-baryo, hindi agad naniwala ang ilan. Ngunit ang mga mas nakatatanda, lalo na ang dating kasamahan niya sa pagiging hilot, ay kinilabutan at nagsimulang magdasal ng nobena. Ang di kilalang anino sa likod ng simbahan kinabukasan, 2 kabataan ang naglakas loob na magpunta sa simbahan para tingnan kung may katotohanan ang panaginip ni Lola Sabel. Gamit ang kanilang cellphone flashlight, sinilip nila ang loob. Dito nila nakita ang kakaibang marka sa sahig, bilog na may mga simbolong hindi nila kilala, at tila may tuyong dugo sa gilid. Biglang bumukas ang pinto sa likod, at isang anino ang dumaan, mabilis, halos hindi mo matukoy kung tao o hayop. Dahil sa takot, dali-dali silang tumakbo paalis at isinumbong ito kay Kapitan Tonyo.
Kumpirmadong may masamang nilalang agad na ipinatawag ang ilang matatanda, kasama si Lola Sabel. Dinala nila ang ilang kagamitan tulad ng bawang, asin, at sagradong medalya. Habang isinasagawa ang dasal sa harap ng simbahan, isang matinis na sigaw ang narinig mula sa loob. Nagliyab ang isang kandila kahit walang hangin, at may mabahong amoy na lumaganap sa paligid. Isa raw itong palatandaan na may presensya ng masamang espiritu o nilalang. Kinumpirma ni Lola Sabel na hindi na ordinaryong aswang lang ang kanilang kalaban, ito ay isang uri ng nilalang na sinapian ng demonyo at nagtatago sa anyo ng tao. Nawalang katahimikan ng baryo simula noon, gabi-gabi nang binabantayan ng mga kabataan ang paligid ng simbahan. Pati mga albularyo mula sa karatig baryo ay dumating upang tumulong. Nagpatupad ng curfew si Kapitan Tonyo at bawal na ring pumunta sa may simbahan ng hindi grupo. Ang dati tahimik na baryo ay naging sentro ng takot. Ang mga tao ay hindi na nakakatulog ng mahimbing. Ang mga bata ay umiiwas ng lumabas ng bahay. Ang lahat ay naghihintay ng susunod na hakbang at susunod na biktima. Sa wakas, dumating na ang gabing matagal nang inaabangan, ang pagharap ng buong baryo sa nilalang na matagal nang nagpapahirap at pumapatay sa katahimikan nila. Isang gabi ng desisyon, magtatapos na ba ang takot, o tuluyan na ba silang lalamunin ng dilim? Paghahanda ng baryo bago sumapit ang gabi, nagtulong-tulong ang buong baryo para ihanda ang simbahan at ang paligid nito. Lahat ng bahay ay pinahiran ng durog na bawang, may asin sa bawat bintana, at binendisyonan ng dating pari na ipinasundo pa mula sa bayan. Ang simbahan naman ay napalibutan ng kandila, rosaryo, at mga krus na yari sa kahoy na mulav, matibay at sagrado, ayon kay Lola Sabel. Ang mga kabataan ay inarmasan ng mga palaspas, buntot pagi, at kutsilyong may dasal. Walang sandata ang mas mahalaga sa panalangin, ayon sa mga matatanda. Pananambang sa dilim bago maghating gabi, nagsimula ang dasal sa loob ng simbahan. Pinangunahan ito ng pari ng mga albularyo at ni Lola Sabel. Habang lumalalim ang gabi, unti-unting lumamig ang hangin. Bumigat ang presensya sa loob ng simbahan. At nang tumunog ang 12:00 sa lumang kampana lumindol ng bahagya, at biglang namatay ang lahat ng kandila. Diyan na siya, bulong ni Lola Sabel. Biglang may malakas na kalabog mula sa kisam ng simbahan. Isang nilalang ang bumagsak, itim na itim, mahaba ang kuko, pulang-pula ang mga mata, at may mahabang dila na parang ahas. Isa itong anyo ng aswang na tila mas matanda at mas demonyo pa kaysa sa karaniwang kwento. Labanan ng pananampalataya, hindi na nag-aksaya ng oras ang mga taga-baryo. Sabay-sabay nilang inihagis ang asin, bawang, at banal na tubig sa nilalang. Napasigaw ito, isang ungol na bumingi sa buong paligid. Nangingisay ito habang ang pari ay nagdarasan ng Latin exorcism. Humihiyaw rin si Lola Sabel, paulit-ulit na inuusal ang panalangin ng dasal na pangtaboy sa laman lupa. Pero hindi madaling mapatumba ang nilalang. Bigla nitong inatake si Kapitan Tonyo, at muntik nang mabiyak ang kanyang katawan kung hindi ito naprotektahan ng rosaryong suot niya. Sumugod si Ramon, ang matipunong kabataan, at sinaksak ito ng kutsilyong may bendisyon. Umurong ang aswang at tumilapon sa altar. Doon, nagsimula itong umusok. Hindi nito kinaya ang krus sa altar na nilagyan ng dugo ng puting manok, alay ng albularyo. Huling sigaw at pagkalusaw tumindig ang nilalang at sinubukang tumakas palabas. Ngunit sinarhan ng mga taga-baryo ang pintuan, hawak-hawak ang krus at nagsisigawan ng, "Lumayas ka sa lupaing ito. Sa ngalan ng Diyos, sa ngalan ng liwanag." Napahandusay sa sahig ang nilalang, nagsisigaw, bumaluktot, at tuluyang nagsimulang matunaw sa sarili niyang usok. Ang buong simbahan ay nayanig, ngunit matapos ang ilang minuto tahimik na muli ang gabi. Ang lahat ay napaupo. Ang mga matatanda ay napaiyak. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, naramdaman nila ang katahimikan. Bagong umaga kinabukasan, sumikat ang araw na tila mas maliwanag kaysa sa dati. Isa-isang lumabas ang mga tao sa kanilang tahanan. Ang simbahan ay nilinis, inayos, at muling binuksan para sa mga misa. Si Lola Sabel ay kinilalang tagapagtanggol ng baryo. Ang mga kabataang nagbuwis ng lakas ay binigyang parangal. At higit sa lahat, ang baryo ay muling nabuhay. Wala nang narinig na pag-iyak sa gabi, wala nang nawawala, at wala nang malamig na hangin sa tuwing sasapit ang 12:00. Huling paalala ni Lola Sabel sa isang pulong ng buong baryo, tumayo si Lola Sabel at nagsabing, "Huwag nating kalimutan ang gabing yon. Hindi dahil gusto nating matakot muli, kundi para di na tayo balikan ng dilim."
Tandaan ninyo, ang kasamaan ay laging naghahanap ng mahihina. Kaya kung buo ang loob natin, at buo ang pananampalataya, hindi na sila babalik. La 64.